Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Really here, and it's not just around the corner, and we can just imagine ourselves, thinking, imagining what swimwear we would be having and which beaches we would want to go to this summer. But as we know also that with the rising temperatures, the possibility of having a fire is also there, and March is being celebrated as Fire Prevention Month, and we are of course very much happy that our firefighter friends are here with us so that we can discuss summer hotshots, what fuels our firefighters. I'd like to welcome to Dynamic Living the Total You my guests from the Bureau of Fire Protection, Region 10. We have here Miss Sheila Marie Bago. Good evening sa iyo. Good evening, Doc. We are happy to be here. Yes, and of course, our regional director po, bagong regional director from the Bureau of Fire Protection Region 10. We have Senior Superintendent Bobby Baruelo. Magandang gabi po sa inyo. Okay, good evening. March is the Fire Prevention Month, and we will be discussing tonight tips on how to prevent fire and what to do. Oh, should there be a fire? Yes. Opo. And of course, kasama din po natin dito ang ating Senior Inspector from the Chief Admin Division. We have actually Wilfredo David. Mayang gabi sa imo, Fred. Yes, Doc. I'm very glad to be here. Opo, kasi alam natin na lahat ng tao ngayon, para bang nakikita natin nakapaskil all around the city. And actually, in the entire Philippines, we know that March is designated as Fire Prevention. Pero ako lang po, ay curious ako, bakit March ang pinili na maging Fire Prevention Month at hindi naman na ginawang February o kaya April or May? Yes, Director. Yes, kasi March is the Fire Prevention Month because of a presidential proclamation which was made during the time of President Marcos. So matagal na yon. And sa statistika ng Bureau of Fire Protection, it was noted that during the month of March, doon laging pinakamaraming insidente ng sunog. Kaya ginawa nila itong Fire Prevention Month. Pero sad to say, kung kailan Fire Prevention Month, nandun yung pinakamaraming insidente ng sunog. Kaya yung mga taga-Bureau of Fire Protection, nag-exert kami ng extra effort. Sabi nga naman, throughout the year naman yung aming fire prevention campaign. But we are really exerting more efforts during the month of March. Kung mapapansin nga po ninyo ngayon, napakadami ng insidente ng sunog. Lalong-lalo na sa Metro Manila. Dito nga po sa atin, sa Region 10, may mga insidente rin ng sunog, pero bibihira yung sinasabi natin na lumaki at nagkaroon ng maraming damages. Pinaka-latest po natin itong sa Cagayan de Oro na
ito ay lugar ng mga informal settlers na nasunog siya, and sabi nga natin, maraming buhay ang naapektuhan, maraming ari-arian ang Nasali. nawala. Opo. Because Pero of the fire. isn't it kind of funny na hetong March na supposedly fire Fire prevention prevention natin, and yet andun lahat yata Yung nangyayari. sunog. Para bang niloloko ka rin na parang sinasabayan ka na dapat you're trying to educate people, and yet it so happens na gano'n. Does it have something to do also with the temperature na para Yes. bang pag March parang ang init-init na niya parang Yes. simula na siya? Okay, kasama sa kasi sa fire triangle nga natin nung araw, kasama yung heat Isa siya sa element ng fire. At ang problema pati natin na yun nga ang present dilemma ng Bureau of Fire on how to deal sa natin yung public apathy. Yung kawalan ba ng, sabi ka natin, yung mga tao, pinagwawalang bahala nila yung kanilang kaligtasan sa sunog Nasanay na sila na sa isip nila na hindi sa amin mangyayari ito. So they just go on with their daily lives. Hindi nila iniintindi yung kung magkakasunog o hindi. So bali wala lang sa kanila kahit anong sabihin ng Bureau of Fire. We are here, kagaya nito, nagsasalita tayo, tinitigap natin anong mga paraan para umiwas sa sunog. Pero ganun pa din yung ating mga mamamayan Para sa kanila, ordinaryo lang yung may nagaganap na sunog, at ang laging isip ng bawat isa, hindi sa amin mangyayari yan. Siguro dyan tayo nagkakaproblema. Yung pag-iisip ba na sa kanya lang yan mangyayari, sa akin hindi, di ba? Yes, oo. Kaya nga, kaakibat niyo po ang media kasama na ang Dynamic Living the Total You upang mabigyan natin ng tama at angkop na edukasyon at information yung ating mga kababayan. So let me start by asking you, Fred, eto ba, ano ba ang general expectation ng mga tao sa pakiwari mo or palagay mo kung ano dapat ang ginagawa ng isang firefighter? Kasi doon magsisimula yan ngayon nga nagagala kami, natutuwa kami na in full regalia kayo ngayon. Kumbaga, kagalang-galang talaga. So, ano kaya ang expectations ba ng isang tao? Ikaw, bago ka naging firefighter or bago ikaw naging fireman, ano ba yung expectation mo as an ordinary mamamayan sa isang tao na mamamatay sunog? So, ang common perception ng mga tao kasi sa fire, sila lang yung tumatakbo sa sunog. Sa panahon ng may trahedya, sila yung nagpa-fight against fire. So, pero pag wala talagang sunog na mangyayari, so our job talaga doon sa more on fire prevention. Yung job ng fire protection kasi lalo na dito sa Region 10, lalo na dito sa Region 10, so that is just 5% of our job. So, we give more emphasis on fire prevention. So, we fight fire, kumbaga, ito yung anong tawag dito? Ito yung very effective kasi before may mangyari, so piniprevent na natin. So proactive yung ginagawa natin to fight against destructive So in fire. other words, what you're trying to tell our viewers, out of the 100% na trabaho dapat ng firemen, 5% lang yun, yung actual na pagpatay ng apoy, no? yes, So ma'am, kung baga, precisely. 95% is more of education, prevention, and protection. Yun Yes, yung natin. Kasi para ang isip ng tao, ay, nako, maging fireman ako kasi gusto kong labanan ng sunog, di ba? Pero mali dapat yun na Mali, konsepto, oo. di po ba? So ikaw naman, Sheila, natuwa naman ako na may isang babae na pumasok sa ganitong profession. What urged you na para pumasok ka sa ganito? Kasi, di ba, before, ang sinasabi nila, being a firefighter, it is a muscle man's job daw po. Pero ngayon, since wala na pong gender, or they're slowly bridging the gap of gender inequality po, you can see female firefighters or even female police women at that. Ang nag-urge talaga sa akin is ang stability po ng trabaho. Yes. Yes po. Pero, Security. yeah, so yun po ba, Sir Director, yun po bang actual na duties and responsibilities ng firefighters, talagang nakalahad yan na heto yung trabaho ninyo, heto yung gagawin ninyo, and these are the expectations? Yes, kasi po yung Bureau of Fire Protection, sabi nga natin, yung mga personals niyan, may iba't ibang trabaho. Sabi nga may kanya-kanyang role na ginagampanan. And yung iba naman nagdo-dual roles pa kasi sa kakulangan natin ng tao. So we have personnel sa naka-assign sa operations. Yan ang aming, sabi nga natin, yan ang lagi nakikita ng tao na lumalabas. If there will be a fire incident, sila yung may responde. Sila yung nakikita talaga.
Yung other side natin, yung sa fire prevention section natin, yun naman yung mga nagtatrabaho natin sa simula sa bago mo itayo yung building hanggang sa regular inspection yan na ginagawa nila once a year o na ginagawa nila regularly, nandun naman yung iba pang bulk ng tao natin. And of course, mayroon tayong natao sa mga administrative branch natin na sila naman nagpapatakbo ng ating mga opisina. So, nandyan yung ating admin, may operations sa opisina natin, may logistics, kompleto yan. So, hindi lahat ng tao ng bumbero pumapatay ng sunog. Yes, Kanya-kanya. yun yung gusto nating iparating sa kanila na hindi lahat kayo ay papatay Kasi, kayo ng apoy. Kasi baka misconception na lahat sila na nandun, kailangan marunong sila at alam nilang pumatay ng lahat apoy ng sila. sunog. Pero marunong talaga. Lahat kasi Oo. we're all Part yan we're ng training having ninyo. nagkakandak po ng training ang aming National Fire Training Institute. Lahat po ng bumbero nag-undergo niyan. Basic 6 months training yan. So lahat ng basic ng trabaho tuturo sa iyo from fire prevention to fire suppression to include even yung rescue operations. Kasi naging parte na ng Bureau of Fire Protection yung pag-rescue pag may mga Opo, kasi hindi emergencies, naman na calamities. papatayin nyo lang yung sunog, di ba? Paano kung may tao pang naiwan doon sa loob ng building o ng gusali na nasusunog? So what do you do? So dapat alam po din ninyo. Alam din nila, Like for example, if you were to rescue somebody there asphyxiated, di ba? Dahil sa sunog o suffocated siya. So alam ninyo yung basic na gagawin. Yes, Fred. Yes, ma'am, no. Especially ngayon na kulang tayo ng personnel dito sa ano. So lahat kami talaga ma-assign ka man sa fire prevention, fire inspection, so sa education, pagdating ng sunog, lahat talaga kayo tumatakbo. Especially sa isang city, no? Malaki ang sunog na. So lahat ng tao sa istasyon involved talaga doon sa fire fighting. So hindi naman palagi kasi may sunog. Hindi nga palagi may sunog, di ba? Sabi mo nga kanina 5% lang. So 95% of your time, what do you do with it? So doon kami nagfo-focus, mag-inspect namin ng mga buildings, mga high-rise Bahay, buildings, no? mga bahay. So nagkakanta kami ng inspection sa mga schools, mag-educate kami ng mga sa barangay ugnayan, during barangay ugnayan. So tinatawag namin yung mga constituents doon. So lahat ng mga activity on fire prevention ginagawa po namin. At saka, i-ano din natin siguro, Director, na you are a vital role, you are playing a vital role when there are, constructions going on. Yes. And even yung mga nakatayo na dyan ng mga gusali, ng mga bahay, di po ba? Kasi ang building, bago mo may patayo, dadaan yan sa Bureau of Fire. I-check dyan yung mga compliance nila doon sa requirement ng fire code. Kasi there are several requirements sa fire code na dapat masunod, lalo na mga two means of egress, dapat may mga dadaanan din kayo in case of fire. Dahil huwag din lang yung bahay lang yun, ha. Much more yung mga commercial and industrial establishment to include yung mga high-rise building. Mas komplikado ang mga requirements dyan na the building owner must comply first, dun pa lang sa requirement before the construction. So, tinitingnan na kagad ng fire yan. So, bibigyan sila ng fire safety correction sheets. Kung na-comply na nila lahat yung requirement ng fire code, that's the time pa lang na pipirmahan yung kanilang plano o i-approve yung kanilang plano. After that, during construction time, pinupuntahan pa rin ng mga taga-Bureau of Fire yan. Para ma-monitor kung Minomonitor talagang, natin nandun kung sa plan. talagang kung totoo bang sinusunod sinusunod. ninyo Oo. yung compliance ng requirement doon sa plano in accordance with the fire code. So, pinapasyalan niya. So, paminsan-minsan sinisilip yan. Tinitingnan yung structure kung ano ang nangyari na. And then, pag natapos naman, bago niya i-occupy yan, titingnan uli yan kung talagang in conformity doon sa requirement ng fire code. Halimbawa, may pinalagay sa inyo mga sprinkler system na ikabit ba ng maayos yan? Yung mga segregation ninyo ng mga compartmentalization ng bawat floor kung nasunod. At lahat ng requirements, kasi gagamitin na ng tao eh. So, titingnan nila yan. Kasi mayroong ginagawang pagminsan, nagkakaroon ng pagbabago during the construction phase ng building. O kaya naman, pag natapos na yung building, pwede naman na may pagbabago din. Pwede pa rin. di po Kasi ba? after na mabigyan natin ng Fire Safety Inspection Certificate, which is a prerequisite for the granting of the occupancy permit by the local officials, pinupuntahan pa rin yan taon-taon. Para matingnan. Pa-check naman, kasi pag binigyan ang building, pag binigay, ano lang yan, bare. So wala siyang mga compartment. So may mag-erect diyang opisina.
lalagyan nila ng mga division yan, Cubicles. cubicles. So mababago na naman yung requirement natin sa fire code. So they have still to comply with the new requirements base doon sa ginawa nilang alterations doon sa loob. So, paano naman, Sheila? Ikaw, babae, ikaw ilan sa grupo ninyo na, na babae sa grupo ninyo dito sa Region 10? How many firefighters na babae kayo? Madami. Sa Marami buong kayo. Region 10 po. Aha. Oo, madami po. But in our 100 out of 865 na personnel sa buong Region 10, mga nasa, I think, 100... More than 100 More than kayo. 100 po ang So, female speaks- firefighters. Yeah, the reason why I asked you that is, it goes to show today na hindi lang siya profession for the men. In Yes. other words, marami na kayong interested para maging firefighter kayo. Yes. Are there certain, like ikaw, Fred, is there a certain personality trait na masasabi natin, ito kailangan mo kung gusto mong maging fireman? Pag gusto mo talagang maging fireman, no, nandyan yung selflessness. So, yung trustworthiness, honest ka sa trabaho mo. So, yan yung Tapos, i-maintain mo yung physical conditioning mo talaga. Kasi we know very well in fighting against fire, kailangan talaga na physically fit ka. Opo, kasi mamaya kung kung mahina ang tuhod mo, kaya naman wala kang exercise, papaano ka naman tatakbo na dapat mauuna ka doon, di ba? Hindi ikaw nahuhuli, no? So, sa inyo po, sir, are there really qualifications na or requirements before one can apply and one can say na heto yung gusto kong gawin buong buhay ko? So kasi meron tayong mga specific requirements bago tayo maging isang bumbero. Una, sa edad, 21 to 30 years old. So dapat gano'n ang edad mo. And then, 5'4" pag lalaki, 5'2" pag babae. And then, dapat ikaw ay graduate ng baccalaureate degree o isang 4-year course sa college. So lahat po sila ay graduado talaga, professional talaga yes, sila? Yes, ma'am, lahat po yan. Opo. Meron pa po dyan mga license na mga... Kaganoon po kasi mga nurse natin, mga license yan. And then yung mga teachers, marami tayong mga teachers. Marami po tayong mga criminologists, mga licensed criminologists. So kailangan graduate ka ng 4-year course. Dapat... Second level eligibility may ang eligibility kailangan, ka. So it's either yung iyong civil service professional o kaya yung iyong tinatawag na... Or 1880. yung ating 1080 na yung sa... pag-aaral natin, board exam. Board pass exam, ka. opo. Tapos kalulian, siyempre dapat physically fit ka. So, Natural Born Filipino. ibig sabihin po talaga, yung criteria ninyo, medyo, kumbaga, mataas. Hindi siya yung masasabi natin na itong bombero, hindi naman graduado, no? Opo. Tapos, they go through training, sinabi niyo po, 6 Yes. months. Opo. So, what does the Basic. training consist of? Kung kasi pag nagpumasok ka ng bombero, more on physical exertion siguro tinitingnan nila. Tinitingnan if you can cope up with the demands of the job. Kasi yung pagiging isang bombero, kailangan talaga physically fit ka. At yung demand ng trabaho, grabe. There are times na umaabot 3 to 5 days ang insidente ng sunog, lalo na sa Metro Manila, na you have to cope up with that situation na dapat kaya mong lumaban sa sunog ng 2-3 araw. So, bibigyan ka dyan ng mga strenuous exercises during the training. And then, para ka ding estudyante dyan, pagdating ng 8 o'clock, papasok ka sa classroom, lalabas ka ng 11 or 12 o'clock, papasok ulit ng 1 o'clock, lalabas ka ng 5 o'clock. At saka may there are- examination pa. Yes. There are several subjects more on sa basic, mga fundamentals of firefighting, mga So, dapat sa ipasa, basic dapat rescue, yan. lahat. Kailangan ipasa mo Yes. yun. You will be having a graded test. Meron pa kang general, yung GT, comprehensive exams bago ka makagraduate. So, So, medyo, kailangan- medyo rigid din pala Yes, ang oo. ginagawa para sa inyo. So, So- tanungin ko muna si Fred. Ikaw, Fred, what do you think, para ma-encourage natin yung mga viewers natin, baka merong mga gustong maging firefighter, what would be the advantages or the privileges one can have if this is your profession? So, ang Bureau of Fire kasi as one of the ng gobyerno, so secured yung trabaho natin. Tapos yung sapat na sahod, tapos very anong tawag nito, very noble pa yung
job natin. Yung gusto kong marinig, yung sinabi mong napaka-noble nung trabaho kasi you are actually saving a life or lives and included dyan yung properties, di ba? Hindi lang naman yung buhay ng tao ang isi-save mo, kundi as much as possible, you try to save also the property kasi paano na yung kabuhayan niya. So, paano po yung in terms of mga incidences na related sa pagtatrabaho, pagpapatay ng sunog, ano kaya yung mga common injuries na nai-encounter natin? Tanungin ko po muna si Fred kung meron kayong experience na talaga. So karamihan kasi diyan pag sunog kasi yung nasusunog ka during sa yung exposure ng heat. So may mga side effect niya, karamihan nga yung mga bombero natin habang tumatanda, marami ng sakit na may TB, anong sakit na nila Mahina na because yung of the mga baga exposure, siguro, exposure doon sa smoke, doon sa heat. So yun ang karamihan sakit ng mga bombero, especially doon sa National Capital Region o diyan ka masahid sa city. So, sa iyo naman, Sheila, have you also considered na, heto, kaya ako ayokong maging firefighter o kaya ako gusto maging firewoman, heto, dahil sa privileges. Pero, naisip mo din ba na, ano kaya ang posibleng mangyari sa akin? Supposing na mapasabak ako talaga. Aren't you afraid? No, wala po. No hesitations at No all. When I hesitations at all. entered the bureau, siguro nung pag-umpisa lang. Kasi syempre you're entering the break-in period. Hindi ka sanay sa ganong mga exercise every day, sa rigid ng training sa sinasabi nga ni Sir. Pero once na nakita mo kung ano yung impact mo sa society, anong impact ng trabaho niyo sa society, sa community, wala naman. And then may trust ka sa training mo. Kasi hindi naman kayo nilagay diyan, hindi kayo naging bumbero dahil wala lang. So you underwent training. So in other words, you are really truly Equipped. prepared and Yes, equipped. equipped, yes. Opo. So sir, you have been in the service for quite a long number of years already. ma'am. Di po ba? So nakikita naman po natin because of your position now. Would you say na ano po yung pinaka-common na na-encounter ninyo being transferred from one area to the next as head na nakikita ninyo na common injuries na meron ang ating mga firefighters? Malimit yan kasi mga wounds. Halimbawa sa paa, sa kamay, kasi malimit yung mga, sa init kasi pag minsan yung mga bubog, nababasag yan. Pag hindi masyadong maayos yung protection ng mga bombero natin, injuries, and then kaya burns, o kaya nawawala ng malay baka because of smoke inhalations. Because there are times na pag-responde natin, yung kailangan nating pasukin yung sunog, may mga breathing apparatus tayo, may pagkakataon pag minsan na kinakapos tayo. And there are instances na talagang nawawala ng malay. So we have to brought our firefighters sa hospital. At may mga tao kung nakita ko na ganyan. Electrocuted, may nakuryente na akong tao sa high tension wire, buti na buhay pa. And napakarami pang insidente, malimit na hulog sa bubong because there are So instances. these are actually the hazards of the trade, so to Opo. speak. And na mababagsakan ng mga falling debris. And both of you, ikaw Fred and ikaw Sheila, mga bata pa kayo, despite the hazards na you may be faced with, you still would want to go through being a professional firefighter. Yes, ganun talaga yung natin. Kasi yung mga training namin naibigay na sa inyo. Even Sheila siya, naka-experience na sa training center na pinausukan sila doon, sinunog sila sa ganung lugar. Para may experience nyo sa training pa lang. So real scenarios talaga, para Yes, may ma'am. first-hand experience kayo. At pag nangyari yun, hindi ka na mataranta, Hindi ka na so to magulat, speak. Opo. So ngayon, we'll take a very short break and when we return, we'll continue on discussing on your lives and on as firefighters, as inspiration to our people. At the same time, we will be giving them tips already on how to prevent a fire and how to protect themselves. Please stay tuned. Hi, would you recommend being a fireman to anyone? Ngano dili? Kay para pod makatabang sila sa atong komunidad kung naay may tabo nga magamit sa fireman ana. Kung fireman magud ang isgutan, kinahanglan siya skills. So kung ma-recommend siya as kanang fireman, no matter kung igsuon or bisag kinsa, basta at least
qualify siya nga mabuhat na iyang task as a fireman. Kay dili baya sayon ang fireman nga task. So kinanglan gyud skill siya sa iyang profession as a fireman. Aya siya pwede ma-hire or mo qualify siya sa iyang qualification as kung mukuhaan na siyempre may mga examination nga ilang i-pass. So kung as long as mo pass siguro siya bisa kinsa pwede nga mo qualify as a fireman. Yes ma'am, kailangan man po na ang mga kuan na magamit po siya sa kuan kana na mga kung na-train sila na sa pagka-fireman, pwede na sila mo apply jud na pagka-fireman jud sila. Mukuan ko ma'am kay labi na karon kay ang Cagayan permente makuan sa mga sunog. So kailangan jud siya kay na bisan ako willing ko mo kuan pagka-training sa fireman. Pwede ba ma'am, ako mga silingan, aron sa makatabang sila pa rin panahon sa may tabo ng mga katalagman sama sa sunog, baha o guban pa. Kay aron sa sila maka-experience kung sa pod ka kuanog makatabang sa ilang isig ka tao. Yes, I would recommend. Since karon fireman like daghan magudya ka sunog karon, so it will be a big help nga maging fireman akong igsuon or anyone that I know para at least dali ra masolusyonan natong in case na ay sunog, dali ra natong matabangan, dali ra natong maapula kumbaga. Yes, because anyone was need help for me and pwede gapon ko magtabang kay kung needed pud na akong help pud sa ila, tabangan pud kanila. Welcome back to Dynamic Living the Total You with our episode, Summer Hotshots, What Fuels Our Firefighters. For our viewers, lalo na yung mga naka-live stream o kaya nanonood sa amin ngayon, no, sa inyong mga television, sa loob ng inyong mga pamamahay, if you have questions, you can actually text or call the numbers that are in your TV monitors. And of course, balikan ko po ang aking mga guests, si Director Bobby, si Fred, and si Sheila. So narinig po natin yung mga interviews, no? At least more or less, alam nila kung ano ang trabaho ng isang firefighter and yung willingness nilang tumulong, no? At i-recommend pa nga yung kanilang mga kasamahan, mga kamag-anak upang maging members nito, no? So before we start talking about recruitment process, would you say na hetong ating sa Region 10, would you say, Director, na fire conscious yung ating mga tao sa Region 10? If you were to compare them with NCR, galing po kayo ng NCR, galing po kayo ng ibang lugar pa, would you say na Region 10, the Cagayanons are conscious about this? So sa aking paningin, dahil ang insidente ng sunog dito hindi naman parati. Siguro kasi maraming ang factors dyan kaya hindi masyadong maraming sunog dito dahil medyo malalayo pa rin ang pag-iitan ng mga bahay. And lumalaki lang ang sunog natin dito because pag nangyari yan sa lugar ng mga informal settlers, wherein yung maliliit ang daan, bahay ay made up of light materials, so mabilis kumalat ang sunog. So ang atin dyan, kung fire safety conscious ang mga taga-Cagayan, malamang. Kasi bihira yung insidente natin ng sunog. And pag bihira ang insidente ng sunog, sinasabi natin na yung fire prevention campaign ng ating mga local units, ng ating mga fire department ay maayos. At sabi nga natin talagang nagagawa nila yung kanilang trabaho at kumukonti yung insidente ng sunog. So ibig sabihin yan, pag konti ang insidente ng sunog, epektibo yung ating fire prevention campaign. Dun tayo mag-aano ulit na ibig sabihin, maganda yung ating education and information dissemination campaign. Kasi ibig sabihin, nakikinig yung tao. Ibig sabihin, ginagawa Both din nila. ways. Opo. Kasi, di ba, mahalaga yun na hindi lang naman sa inyong trabaho yun, Fred, di ba? Kailangan yung komunidad, kailangan tumulong sa inyo. Kaagapay ninyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. May program din kami na yung Kiddie Fire Marshal natin. So from pa lang yung estudyante natin, we link with the schools
So, ine-inculcate na yung mga bata natin na maging fire safety conscious. So, para paging sila naman ang maging sila naman ang sa society. So, maging fire safety conscious yung society natin in the Ibig future. sabihin, as young as they are already trained. Yes. They already know. Para at least paglaki nga nila, kaagapay na natin sila. Sheila, sa tingin mo ba, dito sa Region 10, sa inyo, no, do you think na yung training ninyo, sa profession ninyo, at saka yung inyong mga equipment, technology dito sa Region 10, is already at par with the rest of the country? Masasabi ko hindi pa po. Although, tinatry naman po yun na they're, the national government, tinatry naman nila po yun na dagdagan. Sapat siya, pero hindi pa siya at par with other countries if you compare it. Especially yung sa mga self-contained breathing apparatus po natin na ginagamit kapag closed yung area na papasukin niyo po. Hindi pa po lahat ng stations natin Meron may ganun. May sapat na supply ng self-contained breathing apparatus na ganun. Pero in terms of training, you would say na you are at par. Yes po. Pero in terms of equipment and technology, Fred, kulang na kulang. Kulang. Kasi kung titingnan natin yung mga fire station natin, no? May mga fire truck pa tayo na mga 1970s. Yes. So these are for 40 Yung years. nakikita natin dyan yes, sa ma'am. Precisely, no? Pero sa ngayon, no, yung national government natin, we are now on the process of procurement, of procuring 400 fire trucks. No, gawa yung gawa from Austria. So modern talaga. Sana nga magtuloy-tuloy na yung procurement para ma-develop naman yung firefighting capabilities ng mga bombero natin. Yes. And sir, ang tanong ko po sa inyo ano po kaya ang natin, yung kumbaga ano yung mga risky behaviors ng ating mga kababayan, not just for Cagayanons, but even all over the Philippines. What are the risky behaviors na meron tayo na that will, para bang kumbaga, heto yung nag-uudyok kung bakit nagkakaroon tayo ng sunog. Okay. Opo. So foremost kasi sa statistics ng BFP, more on tayo ang sunog natin ay more on electrical in nature. So galing sa kuryente kasi yung mga tao kasi hindi nila nabibigyan ng pansin yung bagay na yan. Dahil unang-una, ang kable natin ng kuryente nakatago sa kisame o nasa kitna, may pipe siya sa mga dingding natin. Tapos pag kinain na ng daga, Yun na. wala So na. kaya, pag nagpagawa tayo ng bahay, we design our homes na para sa konti lang na electrical equipments. So may electric fan ka lang dyan, mga kung ano-ano lang, konti lang siya. Yung convenience outlet mo, konti lang. As you go along sa buhay natin, umaasenso tayo ng konti, bibili tayo ng TV, bibili tayo ng aircon, ikakabit natin doon sa the same electrical system na pinakagawa mo nung una, nung kukunti pang gamit mo. Nag-build up yung iyong mga gamit, and at the same time, yung gamit mo ng kuryente. Hindi mo naman binago, pina-check yung electrical installation. So there will come a time na mag-overload dyan, magmumula na ng sunog. Kasi hindi mo pinapacheck eh. Once or twice a year, pacheck dapat natin yung ating mga electrical installation para ma-check natin. Ito pa, yung design nito ay nasusunod pa. So kaya ginagawa natin, di ba, maglalagay tayo ng mga extension cords. Opo, mahilig yan tayo, Kasi di ba, sa mga bahay natin. Padamihan pa ng, Opo, para padamihan ng sampay. outlet. Para sampayan, di ba? Yes, Naku, Octopus nagkadugtong na connections doon. Opo. So yun ang problema natin. Yung mga extension cords na yan, dinesign yan para lang sa temporary use. So kaya nga extension cords lang, di ba? Kung may okasyon, gagamitin natin si extension cord. After the occasion, aalisin natin. Tayo naman, yung extension cord, permanente na. Permanent, opo. So hindi dapat ganon. Kasi yan talaga pinamalimit, pinagmumulan ng sunog. Dahil maliliit lang naman yung wires niyan. Kaya kung lagi siyang ginagamit, ginawa nyo ng permanente, there will come a time magkakaroon ng problema yung linya mo. O kaya naman din siguro yung mga kababayan natin na medyo tinatamad ng patayin. So kahit na, kunyari, nag-charge ng cellphone, common yan di ba? Marami lang nangyari Iniiwan sunog. lang yan. Ilang insidente na sa sunog ang narespondihan namin. Na ang dahilan ay yung naiwang charger ng cellphone na naka-plug. Inaalis lang yung cellphone, aalis na. So yung plug na yan, karaniwan kasi marami tayong mga chargers na kung saan lang ginawa. No, malimit yan nag-overheat. At pag may kalapit yung electrical equipment, may mga kalapit yung mga papel o kung ano naman bagay. Madali ma-ignite yun. Yan, pag natunaw na yon,
tumulo doon sa papel, magkakasunog na. Ilang sunog po na respondihan namin na yan ang pinakang main source ng ignition. O kaya naman, Yung electric fan. O electric fan na Kasi, nakaiwan. O, so ang di ba? electric fan po natin, karaniwan niya, mabilis sa una. As you go along, habang tumatagal, bumabagal siya ng bumabagal. And there will come a time na ginaganon pa natin yung pinakang fan blade niya. Pinipihit pa natin, di ba? Para umikot lang, di ba? Opo. So may problema na yung ano niyan, yung pinakang, sabi nga natin, makakuha naman yung bushing sa loob. So darating ang panahon, natitigil yan. Na pag hindi mo siya na-unplug, iinit yung rotor niya kasi tumatakbo yung makina, ayaw naman niya umikot. So, iinit yan, matutunaw na si plastic, pagsisimulan ng sunog. Kaya nga, general, fire. Paalala, unplug all electrical equipments kung hindi ito gagamitin. O kaya naman Yun ang main pag-aalis purpose. ng bahay. Yes, ma'am. Di ba? Lalo na pag iniiwan lang yung mga kabataan natin. Yes. Simple lang naman yun, di ba? Ano pa kaya sa tingin mo, Fred, na pwedeng practical tips sa ating mga viewers? So, isa din yun, yung mga smokers natin, no? Yung habang nanonood ng TV, nag-smoke dyan sa bed. So, malimit din yan, magpagsimula ng apoy, na makatulugan nila yung smokes nila. So, yung mga smokers, kailangan talaga, kahit sa bahay, no? Kailangan may ashtray ka, kahit hindi ka nag-smoke. Kasi malimit may mga bisita kang nag-smoke, at least may lagayan talaga ng bubog ng, yung ang tawag dito, yung ash. Tapos, pagpapatay nyo, kailangan yung ashtray lagyan ng kunting tubig. Para doon. Para doon, mapaglagay sa, kailangan mo nang patayin, matapos ka ng maninigarilyo, mapatay ka agad yun. O kaya naman si naninigarilyo, si tatay naninigarilyo, ay tinatapon lang. Puk, kahit sa labas saan, ng bintana, saan. kahit Oh, saan, yan. di ba? Kahit O, saan, tapos saan. hindi naman pala alam na may mga doon, o kaya sa trash ka, di ba? So ano pa kaya sa tingin mo? Unattended cooking stoves po. Ay, naku, Oo. di ba? Isa din Minsan yung dahilan. yung mga sumasabog na mga, Kasi mga tangke. habang nagluluto, nanonood ng TV. Kaya palagi always mindful sa ginagawa. Dapat palagi tinitignan, iisipin mo talaga na may niluluto ka talaga, wag mong iwanan kahit na, or even sa dirty kitchen po, di ba, kahit yung kasi gumagamit ng mga kahoy. Masyadong masipag Nagmumultitask Oo. Tapos yung pala Tapos nakalimutan, nagpa-plancha doon, tapos may niluluto at the same time. So, yan, iwasan po natin yon para... At saka, it's more of a habit forming activity, di ba? Na kaugalian mo dapat i-switch off mo kung wala kang tao doon. Patayin mo yung aircon mo. It's a habit, di po ba? Kasi pag isang bagay ay naging ugali mo na at lagi mong ginagawa, baliwala na sa'yo. Pagdadrive, di ba? Alam mo kung kailan ka tatapak ng preno, kung kailan ka tatapak ng clutch. Habit na eh. Pero sa bahay, pag nasanay ka na, pag alis mo sa kusina, alis ka na lang, hindi mo na-check yung bulb kung nakasara, kung yung stove mo, napatay mo. And then, paminsan-minsan, chinecheck mo rin yung mga hose mo dyan ng LPG kung kinain na ng ipis, kinain na ng daga. Kasi pag nagluluto tayo, tumatalsik-talsik dyan yung mga manti-mantika, yung pagkain. So, hindi mo naman tinitingnan. Kasi nasa likod. So, pabinabayaan mo lang. Maalala mo lang siya pag nasusunog ka na. And it might be too late for that, Yeah, di late, po ba? oo. So, paano po? Kanina, nabanggit yun sa isang na-interview natin, na gusto daw nila na yung kanilang mga kamag-anak maging volunteers dito. Meron po ba tayong talagang tinatawag na volunteers dito sa ating fire protection? So, marami po tayong mga fire volunteers. Yan po yung ating mga kaagapay o katulong sa pag-responde sa sunog. So, yung mga yan ay karaniwan mga privately owned. May mga grupo sila na may mga nabiling fire trucks. And then they are trained by the members of the Bureau of Fire Protection. So kailangan silang makipag-ugnayan sa inyo. Yes. Para sila matrain sila. Hindi yung magtatayo lang sila ng sariling grupo nila, bili lang sila ng fire truck nila. Tama Delikado na yun. po yun. Mas delikado yun. Kasi alam niyo naman, yung firefighting, ang kalaban mo dyan ay mas mabuti pa kung tao ang kalaban mo. Then alam mo kung anong gagawin ng tao. Pag binagil mo, yuyuko yan. Yung sunog, pag binobomba mo, baka hindi sakaling mamatay, baka baglalong lumaki. Kasi halimbawa, binobomba mo pala, mantika. So, binomba mo ng tubig, mas lalong lalaki. Which brings me to mind now, mamaya, iaano muna natin yung recruitment na yan. Meron po ba tayong recruitment talaga? Sa BFP. Opo. Meron tayong Nagre-recruit po kayo recruitment. nun. Ngayon po, katatapos namin ng recruitment process, kaya lang medyo kukunti nga yung quota natin dito sa Region 10. Meron tayong siyam, 10, sir. 10 na bagong recruits. So nag-undergo sila doon sa
tinatawag natin recruitment process. So yan, unang-una, kukuha sila ng exam. So, meron tayo may entrance exam. Pag nakapasa sila doon, mag-agility naman. So, agility test natin. May mga ititingnan na nila kung kaya nyo ba yung training. So, yung mga mahihina ang katawan, maalis na yon. Kasunod doon, magkakunta sila ng neuromedical examination. So, mag-undergo sila ng neuropsychiatric test. Naku, kailangan yung psychiatric examination yan, sir. Ano? Kasi mamaya, may panic attacks pala yun. Mas nauna pa siya tumakbo kaysa doon sa kanyang tutulungan, di po ba? Stability under pressure. Under pressure dapat siya, stable di ba ba? yung pag-iisip Opo. niya? So, ang tanong ko po may nabanggit po kay sir na heto dapat alam mo kung ano ang gagawin mo. Kunyari, may sunog na. Opo. Kasi like, ang damit mo, anong nangyari sa'yo? O kaya naman, sinabi nyo nga, yung mantika, di ba? O kaya naman, heto yung nangyari, pumutok ang ganito. So ano po ba ang dapat na gawin ng isang mamamayan kung sakaling may nandun na nakita siya, una, o kaya naman nakita niya yung kapitbahay niya na gano'n, o kaya naman napadaan lang siya at gano'n ang nangyari. So ano ba ang dapat niyang gawin? Unang-una, parang kasunog, dapat pinaka-basic yan. Huwag ka mag-panic. Kasi pag nag-panic ka na, lahat, limot mo na, wala ka nang magagawa. And then dapat, alam mo yung telephone numbers ng pinakamalapit mong fire station. Yun ang pinaka-importante sa lahat sa buhay natin. Kasi, So kailangan i-flash natin yan. So ano ang ating telephone number hindi. dito? Kasi ganito yun, yung mga numbers ng ating boyfriends, girlfriend, memoryado nga natin, di ba? Pero yung numero ng Bureau of Fire Protection, hindi nila alam. Opo. Kasi ang katuwiran nila, nandun sa directory sa tabi ng telepono. So, titingnan ko na lang doon pag may sunog. Saka ko siya tatawagan. Ang problema, yun ang lugar na nasusunog. Saan ka titingin? So wala So, na. wala na. Opo. So, dapat alam mo yun dahil ang una mo talagang gagawin is to report the fire incident dito sa BFP kasi siya ang authority para Open to po ba ang respond. hotlines natin? 24/7? Hotline. Is it 117. Just dial 117. Tapos open siya Yes, and it's open siya manned 24/7? Yes. Yes. So meron talagang magre-reply doon, merong sasagot. Mayroon Opo. talaga, ma'am. 117. So, So, yun yes. ang pagka naitawag natin doon, detect natin kung kaya nating patayin yung apoy. Kung maliit lang naman yung apoy, nasa basurahan lang, busan natin sa timbang tubig. Mamatay na siya. Pero kung involved na yung kalahati ng bahay, o malaki ng portion ng bahay, Lumabas ka na. umalis ka na. Halimbawa, kwarto yon, sa loob ng kwarto yung sunog, bago ka umalis, isa ka mo muna yung pinto ng kwarto. Kasi it will prevent the fire from spreading easily. Para Pag ma-delay. sinaga mo, Para madelay, So madelay lang. isasara mo yung pintuan. Oo, para madelay. Huwag Kung nasa mong loob, bubuksan. lalong lalaki nga po eh. Okay. Kasi makakalabas siya agad. So, sa kami mga pinto. And then, kung nakatawag ka na ng fire department, baka may mga kasamahan ka doon na matatanda, mga disabled, o kaya may kulang sa pag-iisip, yun kagad ang ilabas mo. So, yung mga properties mo, again mo, Iwanan mo kalimutan na mo yun. yan. Oo. Yung buhay muna. And then, pag nakalabas ka na, huwag ka nang babalik. Kasi mabibilang sa daliri ang taong lumabas na bumalik na nakalabas uli. So, kagaya ng pinakahuling nangyari dito sa Cagayan de Oro, nakalabas na siya, Bumalik pa siya. pero bumalik siya at may kukunin pang naiwan. Yun lagi ang problema natin dyan. Halimbawa, ikaw ay natrap sa sunog sa loob ng isang kwarto. Nasa kwarto ka, so nalaman mo may sunog na, nagsisigawan na. Huwag kagad nabubuksan yung pinto. Kasi pag binuksan mo agad yung pinto mo, baka yung apoy nasa labas na, Diretso pumasok mo na. sa loob, Opo. masunog ka kagad. So, i-fill mo muna yung, sa likod ng palmo, i-fill mo yung doorknob. Doorknob. Oo, kung mainit na siya, huwag ka lang maumatip na dumaan doon. Ibig sabihin nun, Hanap ka na ng ibang involved daanan. na ibang daanan. Kaya nga tayo sa bahay, dapat meron tayo laging 2 means of egress. So sa atin, takot tayo sa magnanakaw. Nilagyan natin ng grills yung bahay. Yes, so mahirap na lumabas. Oh, so hindi ka naman makalabas. Aha. Tuwan-tuwa naman yung magnanakaw sa'yo. Hindi ka na dyan makakalabas pag nasunog ka. Kaya dapat, lagyan natin ng, yung pwede nating labasan. So, lagyan natin siya ng padlock, para hindi naman tayo mapasok ng magnanakaw. And then yung susi, huwag mong isasama doon sa mga susi mong madami. Dapat yung ano lang. Nakahiwalay siya, Oo. na nakalagay sa isang lugar na kayo lang lahat na mag-anak ang may alam. Pag in case of fire, doon lang kukunin, sususi mo, lalabas kayo. Kasi pag may sunog na, baka hindi mo may suot yung susi doon sa padlock. O kasi Dali- nanginginig ka na sa marami. kabango, Diba? di ba? Oo. Much more kung At saka lima yung lalo na susi kung na madami nandun. yun. Oh, lalo ka lang hindi makakalabas. So, kailangan talagang nandun, alam mo kung saan nakalagay,
kukunin mo, bubuksan mo si bintana, lalabas ka. At saka siguro, sir, mahalaga talaga yan. Yung sinasabi ninyo, very practical kasi yan. Dapat alam din ng lahat ng miyembro ng bahay kung saan sila lalabas in case na may sunog. So dapat ginagawa natin, mayroon tinatawag na dapat exit drill at sa ating mga bahay. So kailangan natin yan. Halimbawa, maga, magpa-practice tayo. Sige, okay, umaga ngayon. Saan tayo dadaan? Saan ka po? Kung dito ang sunog, dito lahat tayo dadaan. Sa kusina tayo dadaan. Pag sa kusina sunog, sa salas tayo dadaan. Then magkikita-kita tayo dito sa labas ng bahay, sa kanto, sa may puno ng ganito. Mag-head count tayo kung sino ang... So, yan ba, Fred, nagagawa niyo ba yan? Naiaano ninyo yan? I-inform ninyo yung ating mga kababayan dito sa Cagayan? During barangay ugnayan, ginagawa natin yan. No? That is tinatawag natin exit drill at home. So, in-encourage natin sila na every morning, dapat magkaroon sila ng, i-educate nila yung member ng family nila, yung sinasabi nga ni Sir, na saan dadaan in case na may sunog. So, how often do you do your educational campaigns like this? Like once a year, twice a year, or how often do you do that? So yung mga barangays natin, may mga barangay ugnayan tayong ginagawa, no? Precisely mga dalawang beses sa isang taon. Kasi kaya ako tinanong sa iyo yan dahil minsan ang tao makalimutin pagdating sa ganyan na hindi nila nakakalimutan yung mga bagay-bagay na hindi masyadong kahalagahan. Pero yung mga ganito nakakalimutan nila, di ba? Pero kasi kulang din kasi tayo ng number sa firemen natin. Kaya nga minsan lalo na pag malawak yung area, especially yung mga fire station natin na may kasama pang municipality na walang fire station, kasama din nila yon. So malimit mga sa isang taon. Pero requirement talaga, especially yung mga establishment natin, business establishment, kailang magkaroon sila per quarter talaga yung fire drill nila na ginagawa. Para alam nila kung saan sila lalabas talaga at dadaan, di ba? Yun yung pinakamahalaga dun. Kasi di po ba maraming mga accidents na nangyayari unrelated to the fire itself, di ba? It's more of yung nagpapanik sila at nagsastampede ang tawag niyan. Sheila, matanong kita, ikaw ngayon ay isang firefighter and I think you are very proud of what you are doing. Would you say na meron ka pang, ano ang pinaka-difficult na dinaanan mo bago ka naging ganyan ngayon? Sa iyong training maybe o sa pag-aaral mo, meron ka bang challenges na encounter along the way? Sa training po, or before nag-start yung training, right after na-appoint kami bilang Fire Officer 1. Kasi yan yung tinatawag natin na break-in period. From your normal na life, ibabahagi ka or magiging part ka ng isang uniformed personnel po na kailangan mong, may mga bagay na kailangan mo talagang matutunan, yung disiplina, gano'n. So yun yung pinakamahirap sa'yo? Pinakamahirap. Na dinaanan mo? Adjustment period. So ngayon na naka-adjust ka na and all, would you say na, heto, I have no regrets in what I have chosen to be? Oo naman po. Kasi yun nga sinasabi ni Sir Fred na ang pinasok namin to isang noble na trabaho. Hindi ka lang mag-save ng life, pati properties, pati even yung mga hayop, di ba, na may buhay din. Kailangan mo talagang, at saka kailangan mong i-impart sa community ang kaligtasan sa sunog. Okay. Kasi mahirap talaga. Pag wala, di ba? Oo. What about you, Fred? Would you say na hetong mga next generations na mga kabataan, or kaya naman ikaw kung magkakaroon ka ng mga anak or mga kamapamangkin, mga kakilala, ganyan, would you say na you would encourage them also to become firefighters like you? Of course, no? Kasi nadaanan ko yung pagiging bombero So, naging proud ako. So, in-encourage, yung mga anak ko talaga, sinasama ko yan sa station minsan, nakikita nila yung trabaho ng isang bombero. So, in-encourage ko talaga sila. Especially may din, yung mga kapitbahay, mga kaibigan ko, in-encourage talaga silang pumasok ng bombero. So, in other words, sila dapat huwag nilang ikahiya o huwag silang matakot na maging kasama ninyo sa inyong profession. Ang sunod na tanong ko sa inyo, kunyari may alarm at alam ninyo na may sunog talaga, what is the first thing that will enter your mind? What about you, Sheila? Takot, syempre.
Takot, may fear ka kung ano yung madadatnan mo. What's in store for you there pagdating mo sa fire scene. Pero, iba't iba ka naman kasi yung scenario na madadatnan mo. May mga panic talaga ng mga tao, may mga iba, kalma lang. Yung iba naman, wala na kasi, totally, yung iba, sunog na yung bahay, wala ka nang, so, first thing is takot, pero mangingibabaw pa rin sa'yo yung kagustuhan mo na tumulong. So napakaganda, no? What about you, Fred? Pag narinig mo yung alarm na yan at kailangan ka ng tumakbo kasi kasama ka doon sa team na pupunta doon sa nasunugan, what is the first thing that enters your mind? Siyempre, na-excite din, no? Aside sa takot, na-excite ka din. Kasi, May adrenaline rush. Yes, aside from that, no, yung ano kasi, yung sunog kasi, every fire incident, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang, anong tawag dito, kanya-kanyang behavior. So, iba't iba talaga. Walang kaparehong sunog, no? So, may matutunan kang kaalaman, no? Another experience na madagdagan yung experience mo kung paano ifa-fight yung apoy. Oh, ikaw, sir, did you start like the both of them na you were there right in front para sa sunog na yan? Yes. And, yes. Ako kasi, I graduated from the Philippine National Police Academy. Ganon din si Fred. And official ka agad, teniente ka. You will be a station commander that time. And one of your function is to respond to a fire. So, nung una, katulad rin nila. Kaya lang, sa tagal ko na sa profession na to, pag may tinawag na alarma, hindi natakot, kundi nag-a-assess ka na agad. Ano yung involved? Ano yung nasusunog na yan? So, nag-a-assess ka na kung anong gagawin mo. Kailangan ko ba ng additional equipment? Saan ko pupuntahan yung aking mga susunod na mga fire trucks na mag-responde? Ina-assess mo na yung situation habang sumasakay ka pa lang at tumatakbo pa yung truck papunta sa fire scene. So, ibig sabihin, umaandar na kagad yung isip. Ano pwede pang gawin? Diba? Kailangan ko ba ng additional equipment? So, may mga radios naman tayo. O ano ba yung nasusunog? Ilan na yung fire trucks dyan sa fire scene? Ilan pa yung kailangan natin? Itataas ba natin yung alarma o hindi? Kasi may levels po yan, di po ba? Yes, So siguro for the education na lang of our viewers, ano pong mga levels ito? So dito sa Mindanao, medyo iba rin sa kanila. Sa Metro Manila kasi maraming alarma eh. 1 to 5, first, second, third, fourth, fifth. Fifth being the highest na? Hindi pa. May Task Force Alpha, Bravo, Charlie, Delta, So Echo. ang dami pala. And then may general alarm pa tayo. Dito naman, after fifth alarm, general alarm na agad sila. Kasi kukunti naman yung equipment nating may involved dito. Unlike in Metro Manila na marami talaga. Opo. So pag minsan, ang problema sa Metro Manila is how to manage the fire ground kasi masyadong maraming fire truck na pag minsan nauubusan ng tubig yung nasa mismong malapit sa fire scene na ang daming truck na hindi naman nagagamit. So gano'n, maraming sa video komplikado ang fire ground doon. Unlike here in mas simplified Region 10, dito. simplified kasi Opo. ang sunog ay nakukonfine sa isang establishment. So yung positioning mo ng fire truck, doon lang. And unlike in Metro Manila na you are fighting a certain fire, magkakaroon pa ng kasunod na alarma. May sunog pang iba. Opo. And there are times nagiging tatlo. Kumbaga minsan, Tatlo. sabay-sabay, di ba? Tatlong sabay-sabay Opo. na sunog. Na-experience ko yan nung ako ay nasa Metro Manila dahil naging happy ako ng Quezon City. And we usually respond to 5 to 7 fire incidents daily. Ganun kadami ang sunog doon. So yung adrenaline rush mo talagang napakataas? Wala na, normal Wala na. na-normalize na. Kumbaga nasanay ka na doon sa Pag may stress sunog, na yan. pag tulog ka, di ba, nasa bahay ka, may sunog. Parang may ano alarma. na. Okay, maliit pa yan. Parang nakasanayan na. Third alarm, babagong ka na. Malaki na. Kailangan na ba ako dyan? Bihis ka na. Takbo ka na sa sunog. So ang tanong ko po sa inyo, syempre pag nakita ninyo yung mga nasunugan, yan, nakikita iba. natin, syempre yung iba naghuhumpasay dyan sa daan. nag-hysterical. Lalo na, naging hysterical, di ba? Lalo na yung mga nauubos lahat ng meron Oo, sila. oo. And syempre nauubos naman talaga pagka ganyan. oo. So how do you feel about it? Ikaw, Sheila? Siyempre, maaawa po. Kasi pinaghirapan mo yung mga ari-arian nila yun eh. Maaawa. Pero, wag mong iwala yung focus mo sa trabaho mo kung bakit ka andun. Bakit ka andun sa fire scene. Kailangan, mas unang-una, kailangan nila ang tulong mo. Oo, bilang firefighter. Okay. What about you, Fred? Would you say na may mga challenges pa kayong hinaharap sa ngayon sa inyong bureau? So, challenges na hinarap sa bureau. So, yung
kakulangan ng equipment, yung nga, sinasabi Yun yung natin kanina. Yun yung pinakauna talaga, kakulangan ng equipment, yung mga challenges. Aside from that, yung kakulangan ng tao din. So, supposed to be ang isang istasyon, mayroong 15 firemen. Pero sa ngayon, may pipito lang na fireman. So, only half of what is expected, So, di ba? yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. So, isa talaga, being an admin officer, dito sila humingi ng mga tauhan sa atin. So, kaya lang, paano natin ibigay yung wala Nakulang tayo? naman. Wala Opo. naman talaga tayo. So, may move naman ngayon na humingi tayo ng recruitment sa DBM. Kaya the problem din, hindi na-filled up yung mga positions natin. Kasi nga, before, yung qualification standard natin, hindi pag-ano katibay. So, kaya ngayon, may expected tayo mag-hire ng 1,500 firemen this year. So, hopefully, ma-realize yun. Ma-realize yun para matulungan naman natin yung kakulangan ng tao doon sa baba, doon sa station level. So, what is the legacy? Ano ang gusto mong iiwan sa iyong mga kababayan kung sakaling ikaw ay magre-retire na? Ikaw kaya, Sheila? Paano mo gustong maalala ikaw pagka ikaw ay mag-retire sa iyong trabaho bilang isang firefighter? Kung ano yung nagawa mo para sa taong bayan. Kung paano ka nagserbisyo, irregardless of your rank, irregardless of who you are, of your profession. Kasi firefighters, professionals yan, may mga nurses, engineers, accountants, mga ganon. So, irregardless kung paano mo sinilbihan ang taong bayan. Okay, what about you, Fred? What would be your legacy? Sa How would you want sa to be akin kasi yung remembered? dedication ko sa trabaho, no, naiiwan ko yung family ko, na-assign ako kahit saan-saan, throughout the region, na-assign ako sa Iligan, na-assign ako sa Osamis, so naiiwan karamihan talaga yung kalimitan yung family ko. What about you, sir? Ano po ang gusto ninyong iiwan sa inyong mga May mga kababayan? naiiwan na tayo na, sabi nga natin, may mga nagawa na tayo na hindi natin. Iiwan na natin sa kanila. Kagaya yung sinasabi niya, Junior Fire Marshal Project na yan. Isa ako sa nag-conceptualize Advocate niyan. Kami ang nag-coordinate sa DepEd, nag-pilot testing niya lahat, yung grupo namin. So, isa na yun. Kumbaga, kahit na mawala tayo, nandyan na yan. So, Kumbaga, marami pa rin. na-establish na yan Oo, siya. marami pa rin. Siyempre, more on kung saan ka na destino, dapat may maiwan ka doon magandang ginawa mo. Like doon sa mga ibang lugar na napunta ako, nakapag-establish ako ng mga iba't ibang mga communication equipments, kung ano. So in other words, you have tried to upgrade Nakapagpagawa also ka their ng mga systems. bagong istasyon kahit hindi ko ang gumastos to yung effort. Yes. Nagkaroon ng ganito, nakakuha ka ng panibagong Maraming equipment. salamat po sa inyong lahat for joining us here. I know that our viewers really got something from this. Ako din, marami akong natutunan sa inyo ngayong gabi ito. What would be your message of hope to our viewers? Let's start with Fred. So yung mga talented na yung mga talented na mga young generation, so sana pumasok kayo sa bumbero para makatulong madagdagan yung mga bumbero sa Pilipinas. Opo, kayo po sir, ano po ang inyong mensahe sa kanila? So sa akin naman, Marso, Fire Prevention Month, team, kaligtasan sa sunog, alamin, gawin, at isabuhay natin. So napakaganda, di ba? Gawin natin yung bawat araw ng buong taon na araw ng pag-iingat sa sunog. Huwag nating pabayaan ang ating mga sarili o ang ating buhay o ang ating kabuhayan na maging parte ng statistics ng Bureau of Fire Protection. Yes. Mag-iwas po tayo sunog. Opo, what about Sheila? Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin. Hinihikayat po namin ang mga taong bayan po na tumulong sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga bombero po. Maging parte po tayo ng solusyon, huwag tayong maging parte ng problema. Salamat po. Napakaganda ng kanyang parting shot. Huwag tayong maging parte ng problema. Remember, dear viewers, that it is not just the function or the responsibility of our members of the Bureau of Fire Protection to prevent and to protect us from fires that may come, that may claim our lives and our properties. It is our duty and it is our responsibility. It is never easy to fight fire, and we know that for a fact, di po ba? Lalong-lalo na po sa ating mga iba-ibang hinaharap sa buhay, we can relate this that fighting our fears is always there. But remember that we have hope. In Ephesians 6:10 and 11, it says, "Be strong in the Lord and in His mighty power." Magandang gabi po sa ating lahat. Huwag mo na kayong tatayo. Huwag mo na kayong tatayo. Kasi